Aksidente na naman po, sangkot ang mga bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. 3 bus ang nagkarambola kaninang umaga. Mahigit 4 na po ang sugatan at ang sabi ng mga otoridad, malamang daw ay humaharurot ang nakabanggang bus. Paiulot on the spot si Chino Gaston. Chino! 46 ang sugatan matapos magkarambola ang 3 bus sa Philcoa bus stop sa westbound lane ng Commonwealth Avenue kaninang umaga dito sa lungsod ng Quezon. Wari ng mga investigador, mabilis at lagpas ay tinakdang 60 kilometers per hour na speed limit sa Commonwealth Avenue ang takbo ng bus ng Nova Bus Lines na ito nang bagay ng 2 pang nakahintong bus sa bus stop pag-aalas 6 ng umaga. Unang tumama ang Nova Bus sa kaliwang bahagi ng Marikina Bus bago tuluyang tinumbok ang likurang bahagi naman ng Safeway Bus. Sa lakas ng impact, natanggal ang harapang salamin ng Nova Bus. Kung titingnan mo yung tama, yung damage ng Nova Bus, makikita mo na may kabilisan talaga. Hindi bababa sa 46 na pasahero ng 3 bus ang agad isinugod sa East Avenue Medical Center dahil sa sari-saring sugat na kanilang tinamo. Ano po, tumama po sa may bakal. Bakit nakakatulog ka na? Nakatulog po ako, medyo nakatulog. Mabilis yung takbo, hihinto na sana yon kasi pababa nga ako ng Philcoa eh. Tapos? Wala yata ng preno, binangga yung sipoy na kahinto rin. Lubos naman ang pagsisisi ng driver ng Nova Bus na si Mario Rogelio. Aminado siyang kasalanan niya ang nangyari pero mariin niyang itinanggi na mabilis ang patakbo niya sa kanyang bus. Humingi din siya ng paumanhin sa mga nasaktan. Hindi totoo na tumakas ka? Hindi po. Umuwi lang po ako kasi yung pasahero po nagagalit eh, bugbugin po ako eh. Tapos? Kaya doon ako sa garahe po, umuwi po ako sa garahe. Tapos? Doon ako nag-surrender po na ako. June, humaharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple injuries. Itong bus driver na si Rogelio, samantalang hinahanap pa natin o kinukunan pa natin ng pahayag itong pamunuan ng Nova Bus Lines kaugnay sa naganap na insidente. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, June. Chino, di ba itong Nova Bus, ito na rin yung bus line na kadalasang nasasangkot sa iba't ibang klaseng aksidente sa daan, Chino? Yes. Paulit, June. Paulit. Sorry. Itong Nova Bus, kung hindi ako nagkakamali, Chino, ito yung bus line na madalas nasasangkutin sa iba't ibang klaseng aksidente sa lansangan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, June, ito rin yung bus line na ito na sa mga nakarang buwan at nakarang taon ay nakaranas na rin ng suspension mula dito sa LTFRB dahil nga sa mga kinasangkutan nitong aksidente. At ito'y base na rin sa pakikipag-usap mo sa mga pasahero, Chino, ay talagang kumpirmadong overspeeding o speeding. Ang sinasabi lang nila, John, bagamat wala tayong panukat kung ano talaga yung takdang bilis ng bus nung nangyaring aksidente, sinasabi nila mabilis at maging yung mga investigador ay naniniwala, batay na rin doon sa damage at tinamon ng Nova Bus Lines, na mabilis talaga at sobra sa itinakdang 60 kilometers per hour na speed limit ang takbo ng bus dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Isa na lang, Chino, madalas ako nadadaan sa area na yan. Maraming mga traffic enforcer dyan ang may mga daladalang speed gun at madalas na minomonitor yung lansangan na yan. Nasaan yung mga yan, Chino? Alam mo, June, hindi natin masagot yung tanong na yan. No? Bagamat kanina, nang binabaybay natin yung Commonwealth Avenue, ilang minuto lamang matapos mangyari itong aksidente, ay nakita rin naman natin na nanguhuli ng mga overspeeding. Doon naman sa kabilang lane, yung mga tauhan ng MMDA, maging ang mga tauhan ng Quezon City Hall. Kaya palaisipan nito kung bakit napayagan nga na sumobra ang nasabing na aksidenteng bus doon sa itinakdang speed limit, gayong malapit na nga ito sa bus stop kung saan karaniwang mahina naman talaga ang takbo ng mga sasakyan dahil naghahanda na silang tumigil. Maraming salamat, Chino Gaston.